Pagkatapos ng kasal ni Hira at Minsu ay pinasyal po kami ni Kununi dito sa Theater Bakery na pagkaganda ng view. At pag-uwi namin sa bahay, sa aming bahay guys, is nagluto po ako ng pyohe jangguk dahil gusto ko ng sabaw. Mainit at maanghang na sabaw. Ngayon, tapos na po kaming kumain. May sitwasyon tayo mga kabisdak. May problema tayo kasi gusto ko Hello mga kabisdak! Welcome back to our channel! Kasalukuyan po akong nagluluto ng pyohe jangguk. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya niluto. Ano pa siya, nagpapalambot pa lang ako mga kabisdak. Ang hejangguk kasi is marami po siyang klase, yung yung laman loob ng baka, yung paborito namin, hejangguk din yon. Tapos ang pyohe jangguk is made of yung backbone ng baboy. Tapos nilagyan ng kimchi. I-explain ko sa inyo yung process mamaya. So ayun, tapos na ang kasal ni Hira, nila Kim Hira at Minsu, at ngayon ay nagha-honeymoon sila change po yung plano. Ang plano nila mag-honeymoon is sa Hawaii. Pero may change of plans sa Mauritius daw sila mga kabistak. So yun, ganyan talaga kapag bagong kasal, pupunta sa honeymoon sila. Si Sojong is sa Spain po sila pumunta, Portugal. Si Minsu at si Hira sa Mauritius. Itong si Sudam at si yung boyfriend, yung fiancé niya is may plano na sila mga kabistak, nakabook na ng ticket, hotel and all. Pero 'di ba may man ngayon, may crisis man ngayon, may yung bang war ba? Hindi ako masyadong updated sa balita, pero yung flight pa puntang Dubai, nagka-problema sila something doon. Pero may problema something doon. Na-book na yung flight and hotel sa Dubai, pero yun nga, 'di ba may ngayon. So hindi pwedeng i-refund din ng taga-hotel. So yun ang problema ni Sudam at ng fiancé niya. Sayang din naman ang pera mga kabisdak. Naapektuhan sa Iran and Iraq war. I-comment nyo na lang mga kabisdak. Basta something ganun. Sa May pa po ang kasal ni Sudam at fiancé niya, pero advance na po silang nag-book ng hotel and airplane ticket para sa kanilang honeymoon. Kami ni Daddy Insoy, wala kaming honeymoon mga kabisdak. Di ba kinasal man kami sa Pilipinas and then kinasal kami ulit dito sa Korea. Wala na honeymoon dito sa Korea kasi tapos na sa Pilipinas. By the way, may ipapakita ako sa inyo while nagpapalambot tayo sa ating pyohe jangguk. Iinitin ko muna itong ating treat na sinasabi ko sa inyo. I-microwave muna natin ng mga 3 minutes. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating vlog kagabi, ang kasal ni Hira at Minsu. Thank you so much mga kabisdak, and please follow me sa ating bagong Facebook page, ang Buholana Ajuma. By the way, Sabado ng gabi doon po kami natulog sa bahay nila Kununi, at may nakita po akong weighing scale dito, so magtimbang tayo dahil sabi nga ni Daddy Insoy tumaba tayo sa Pilipinas. Before pumunta Pilipinas, 56 po ang aking timbang, tapos pag uwi ito na 58. Yan si Daddy Insoy, always 60 po yan siya. So nag-gain tayo ng 2 kilos mga kabistak sa Pilipinas. Sana all. Sana all. Buti na lang 2 kilos lang. So Sunday morning is ito na, before kami uuwi sa aming bahay Sunday, is pinasyal muna kami ni Kununi at Kun Gumubo dito sa famous magandang attraction sa kanila, ang Bakery Theater. Cafe siya mga kabistak na may magandang view. Nag-late breakfast ang mga person, tsaka nag-ready and then pupunta sa cafe.
Nasa Namyangju, Gyeonggi-do po ang lugar na ito. Ang Gyeonggi is ibang probinsya na yan, guys. Ang Gangwon, ang probinsya namin is Gangwon. Gangwon-do, do means probinsya. So, Gyeonggi, Gyeonggi-do, province of Gyeonggi. Malapit lang ang Gyeonggi-do sa Seoul at ang capital ng Gyeonggi province ay Suwon, Suwon City. Maganda po siyang pasyalan, napakatahimik, relaxing, malinis, pero huwag kayong pumunta dito ng around March mga kabista kasi malamig pa po yan, early March. Dapat pumunta kayo dito ng mga April or May kasi perfect ang weather. Springtime, hindi malamig, hindi rin mainit. Perfect na perfect, guys. Sinisipon pa nga si Little Insoy dyan, pati ako mga kabisdak, clogged nose, sinisipon. Matagal po naka-adjust ang aking katawan from hot weather sa Pilipinas and pagdating dito, so malamig pa. So, matagal siya, mga 1 week na. May sipon ako guys at merong ubo din. The view is giving Nami Island vibe, charot. May mga kabista, para siyang nasa Nami Island ka. Naalala ko tuloy yung friend kong si Casey at si Alex and Kevin sa Asperger family. Shout out Casey, Madam Casey, magpagaling ka dyan. Yan mga kabisda, pumunta din sila dito last March o 1 year na pala yung ating Nami vlog. First time kong bumisita sa Nami Island. Nung bumisita sa akin yung aking friend from Bohol na si Madam Casey Asperger. Kung hindi siya bumisita, hindi rin ako makatungtong sa Nami Island. Mag 8 years na ako sa Korea. Panoorin yung mga kabisda yung vlog natin last year. O, yung Nami Island vlog with Madam Casey Asperger and family. Thank you Kun Onian, Kun Gumubo sa pagpasyal sa amin dito sa magandang cafe, bakery, theater mga kabistak sa Namyangju, Gyeonggi-do. Ayan. Alam nyo, napansin nyo na siguro nyo, madalas nyo nang napapansin na masyadong close po itong si Kun Gumubo at si Little Insoy. Parang ang papa na ni Little Insoy itong si Kun Gumubo. Dahil mga kabistak, itong si Kun Gumubo gusto niya ng anak na lalaki. Pero hindi sila biniyayaan ng anak na lalaki, kaya si Little Insoy na lang ang kanyang bini-baby. Self-packing. 네, 좋아. 좋아요. Eto na po yung microwave natin for 3 minutes. Ang tawag po dito ay sotpan. Para siyang biko mga kabisdak. Pero may mga ano lang siya, chestnuts. Made of glutinous rice din po yan. May dried jujube. Yan, yung parang pasas. May chestnut. May pumpkin seeds. May red bean. Opo. Pero ang pampatamis niya is honey. At wala din po siyang coconut milk. Kain mga kabisdak. First time ko pa to actually na tikman. Natikman ko na yung isang cup. I mean, first time in my life. Now, kasi never pa ako nakatikim nito dati. Akala ko nga ordinaryong rice lang, pero pagtikim ko, hala, biko pala to. Ang kaibahan ng biko nila dito is walang gata, kaya naglalast siya ng matagal. Before sa Kasanhira, kaming dalawa ni Little Insoy ang nagkasakit. After sa Kasanhira, si Daddy Insoy naman. I think after niya ay hindi, tapos na si Bianan daw last week. Okay na po kami ni Little Insoy. Nasa school pa si Little Insoy mga kabisdak.
Wala pa pong ganang kumain si Daddy Insoy mga kabisdak. Nagpapahinga lang siya sa kanyang kwarto, lumalabas lang para mag-toilet, uminom ng gatas, uminom ng tubig, or sometimes kumain ng prutas, ganun lang. Pero hindi siya kumakain ng kanin. So ganito po ako magluto ng Pyohe Jangkook, my own version po. Hindi, ang mga Koreans hindi nagsusutay ng ginger. Ako lang kasi Pinoy na Pinoy, Bisaya na Bisaya. Ginger para mawala yung langsa ng pork guys. Nagigisa ako ng ginger, luya, and then mas mainam po meron kayong onion, wala akong onion kaya garlic and ginger lang, tapos ganyan lang igisa ang mga buto-buto, and then halo-haloin, lagyan ng mainit na tubig, sabaw, at papalambutin mo yan mga kabistak. Pinapalambot ko yan ng mga bali 1 oras, opo, sa medium to low fire lang mga kabistak. Tapos ano ko na, kapag nalambot na, ilagay ko po ang kimchi, yung cabbage, tapos yung sabaw ng kimchi. Masarap kasi ito kapag medyo maasim. And then, lagyan mo ng pampalasa, asin, black pepper, MSG, seasoning powder. Yun po ang aking nilalagay. And then, simmer for mga 20 minutes. And then, goods na yan. Okay na yan. Yes, time na maghintay kay Little Insoy kasi almost 7:30 na mga kabisdak. Ayan, dito po ako naghihintay sa labas. Matagal na pong merong dyan, yung sensor, light na may sensor. Umiilaw tuwing may dumadaan na tao or hayop. Andyan lang po, nagpa-park sa tapat ng aming bahay yung school bus. Kabang! Joe, kabang! Kabang! 가방 넣어야지. 가방랑 찬바. 넣어야지. 정우방. Naalala kasi niya na may natira po siyang candy kahapon. So, ayan, naghahunting siya. Pagdating, diretso hanap sa candy. Binibigay ko lang po after niyang mag-dinner. Madalas, kumakain po yan sa center. Sinasabi ng nani sa akin kung kumain or hindi. So, kapag hindi kumain, ayan, matik na nagugutom. Kumakain yan dito sa bahay. Pero ngayon, yogurt ang una niyang kinain. Meron namang nakahanda siyang food mga kabisdak. Masarap po ang ating Pyohe Jangkook as in. Si Daddy Insoy ayaw kumain pa. Nasa kwarto, nasa loob pa ng kwarto. Hindi ko na lang dinidisturbo kasi natutulog.
Inaamoy-amoy ko po itong oranges na bigay ni Bianan kahapon. Actually, madami po yan guys. Binigay namin kay Hubugboy yung iba. Alam kong hindi ko siya maaamoy dahil may sipon ako, barado ang ilong. Pero ini-imagine ko na lang yung amoy ng mga oranges, no? At ako po ay sobrang excited kasi bukas darating na ang mga oranges galing Jeju Island. Pinadala po ng isa sa ating sulid kabisdak viewers na si Miss M. Nasa Jeju Island. Pinay po yan si Miss M, taga Davao, Bisaya. Daghan kadsong salamat, day. Maraming salamat, Miss M. Siya po ang kauna-unahang viewer ko na nagpadala sa akin ng regalo. Oranges last year. Yes po, yan si Miss M. Tapos tumawag pa yan siya sa akin tapos na ko pa, natarayan ko pa pagsagot ko sa kasi hindi ko nga expected na may tatawag, may magpapadala, may magbibigay, ganun kasi bago pa ako sa vlogging that time mga kabisdak. And then yun nga, tumawag siya para magpadala daw sa akin ng mga oranges. Ay maraming salamat po. Espesyal po ang mga oranges galing Jeju. Napakatamis, napakasarap po ng mga oranges nila doon. At marami po silang klaseng oranges. May orange, may halabong, meron. Basta marami. So maraming salamat talaga sa effort mo, Miss M. As in, super grateful. Na-appreciate ko po. Daghan kaadjong salamat. At sa lahat-lahat ng ating mga supporters, lalo na kay Ma'am Mel, Miss Mel in Texas, Ma'am Chari Alonso in Jacksonville, Florida, kay kay Miss A. Kay Miss A, dalawa po ang ating Miss A, si Ma'am Agnes at saka yung Miss A from Japan. Maraming salamat. Shout out to kay Ma'am LMJ in Australia. Maraming salamat. Kay Ma'am Teris, Sis Teris and Kuya Dan. Kay Ma'am Natalie Baluyo and Baluyo family dyan sa Leyte. Maraming salamat po. Shout out to Ma'am G, Sir Greg, Ariana, Aiden, and Buddy. Maraming salamat po, Bichara family, sa inyong pagmamahal at support at sa lahat ng mga kabisdak viewers natin. Sir Directores, Sir Go, ang dami-dami pa. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabisdak. Shoutout to Ma'am Amalia na laging nanonood. Shoutout sa iyo, Ma'am Amalia. Hello to Ma'am Miriam Sumagaysay dyan sa may poblasyon Dueñas, Iloilo. At sa lahat ng ating mga solid kabistak viewers. Hindi ko na po kayo shoutout pa isa-isa pero maraming salamat po. Isang shoutout ko na lang kayo. Pasok po kayo sa ating live. Pag magaling na si DE ay magla-live tayo mga kabistak kasi kung walang Daddy Insoy sa video ay hindi po masaya. Ay hindi masyadong masaya. O, diba? Agree kayo dyan? Magla-live tayo while we are not yet busy sa farm. Kasi mga April mga kabistak, start na po tayong maging busy dahil magsisidling na tayo at darating na yung ating mga 3 itlog, Saldi Dudong at Silungkoy, first week of April. Ngayon, tapos na po kaming kumain. May sitwasyon tayo mga kabisdak. May problema tayo kasi gusto ko pong kumain ng something matamis. Then, bumili ako kahapon ng M&M's. Tinago ko kasi ayaw ko makita ni Little Insoy. Ngayon ang problema, hindi ko matandaan kung saan ko siya tinago. Isip ako ng isip, saan ko ba binabalikan ko yung alaala ko kahapon ba, anong ginawa ko, saan ko kinuha ko siya sa paper bag, tapos saan ako pumunta, talagang wala, empty. So ngayon, M&M's hunt po si bukas pagpasok ni Silly Tracer sa school, lughugin ko yung buong bahay. Kasi nandito lang man yun sa loob. Hindi ko alam kung nandito ba sa kusina or sa kwarto or sa drawer, sa sala, sa CR. Kahit saan ko na lang itinatago. Ay,